konsistan sa karahasan. No, ang solusyon po dito ay pagtigil ng kultura ng impunity ng karahasan at mangyayari po ito sa pag-aaral, edukasyon, na dapat ay hindi lang po ito binibigay sa kabataan pero ini-ensure na quality ang serbisyo na ito. Ikalawa, no, yung mas maayos na pag-implementa ng Juvenile Justice and Welfare Act. Hindi natin masasabi na mali ang Juvenile and Justice Welfare Act pag hindi pa naman fully implemented ang batas. Meron pong nakikita tayong standards ng iilan dapat yung mga youth rehabilitation centers na naitatayo, kung gaano sila capacitated, well-funded, at kayang mag-intake ng kabataan na nasa children in conflict with the law. Habang hindi pa ito nangyayari, habang kulang ang pondo, hindi natin maaasahan therefore na maayos may implementa ang batas. Yun po ang bibit-bitin natin papuntang budget cycle this 2026 for the 2027 fiscal year. Dapat po may pondo. Meron pong usapin on social media regulation. Iniimbestigahan natin ano yung best way forward, no? Pero wala pong puwang dapat na may continuation and proliferation of the culture of violence online, lalo na sa kabataan. So, wini-welcome natin yung mga hakbang para po imbestigahan kung paano po ito nangyayari sa ating social media platforms. Pero gusto kong i-emphasize, social media platforms have a heavy responsibility to ensure that the content on their websites is appropriate for ages and as recommended in algorithms natin. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong nakikitang accountability, no, and even self-regulation from social media platforms, lalo na dito sa Pilipinas, kumpara sa ibang bansa. Parang Wild West yan sa social media. Wala pong halos regulations. So, for now, gusto natin may respeto pa rin sa karapatan at kalayaan natin to access these platforms, pero hindi po dapat abusuhin ito ng platforms na kung ano-ano na lang po yung pwede pong ipakita ng walang kontrol sa kabataan at kahit sa normal na mga Pilipino. May effect ang culture of impunity sa pag-iisip ng kabataan. That's present in the terms of President Duterte and even in President Marcos Jr.'s term. I'd argue na way back, no, hanggang noon ay ganun din yung effect. Profound kapag ang Pangulo ay nagmumura at nagsasabi na babaril, papatay sa pag-iisip ng kabataan. So, ito rin ay bahagi ng sinasabi nating efforts natin to end the culture of impunity. Ito rin yung reason kung bakit sa isa sa articles of impeachment ni VP Sara Duterte, yung isa doon na kinoconsider natin impeachable offense ay yung sinasabi niyang kinokontrata niya, may kinontrata siya na patayin ang isang tao, much less the President of the Philippines and others. Ayaw natin na makita to ng kabataan bilang ehemplo or mga examples of behavior. So, kaya po, tuloy-tuloy yung processes of accountability natin, whether it be in the impeachment and whether it be kung paano na-translate yung education efforts natin on the ground.